Merienda ng mga bata, cheesy balls. 3 sangkap lang yung gagamitin natin dito. Makakagawa na tayo ng masarap ulit na merienda. Kailangan lang natin ng harina, evap milk, saka cheese. First step ay yung pagpapainit o pagpapakulo ng gatas. 1½ cup milk nga yung ginagay ko doon sa aking kawali. Sakto dumating na itong parcel ko. Napakaganda nito at ang tagal-tagal ko nang inaantay. Sa wakas at dumating na rin. Napakaganda ng mga sandok na ito. 3 klase nga pala siya. Sobrang aesthetic. At ito nga muna sanse ang gagamitin ko ngayon. Di mo aakalain na 165 pesos lang ay may maganda ka ng mga sandok o sanse. Non-stick na rin siya kaya madali siyang gamitin at madali ding linisin. Hindi ka na mag-iis-is pa ng sobra. After nga palang kumulo ng gatas ay papatayin ko na nga pala yung apoy. Then ilalagay ko na nga itong 1½ cup din na flour o harina. Hahalu-haluin ko nga lang din ito gamit itong ating Nippen wooden utensils. Sobrang ganda talaga nito at nababagay talaga ito sa aking non-stick na pan. Combination ba naman siya ng silicone head, then wooden handle. Kaya napakaganda talaga nito. Habang hinahalo mo nga yung harina sa yung gatas ay mapapansin mo na nagiging dough na nga siya. At ganito na yung itsura niya. Pagka wala na nga puti-puti o yung mga harina at nahalo na siya ng maayos, ay mamasahin ko naman ito sa gamit ng aking kamay. Malinis yung kamay ko ha, nagugas ako. Tapos ay sisimulan ko na nga magbilog. Tantiameter na lang yung pagbilog ko nito at amin lang din naman ito. Depende na lang sa inyo kung gaano kalaki o gaano kaliit yung gusto nyo. Tapos ay papalamanan ko lang ito ng cheese sa loob, yung hiniwa ko kanina. Naglagay nga pala ako ng mantika sa aking kamay para hindi dumikit yung dough. At gaya ng ginawa ko kanina, paulit-ulit lang yung gagawin ko hanggang matapos ko o maubos ko lahat itong dough na ginawa ko kanina. Kahit anong palaman pala sa loob ay pwede mong lagyan. Kahit nga wala ay masarap na ito. Then yung iba naman ay pwede mo naman lagyan ng linga sa ibabaw o kaya sa labas niya. Kung nag-iisip ka ng ipamemerienda sa mga bata at konti lang yung budget mo, subukan mo nang gumawa nito at siguradong magugustuhin ito ng mga bata. Pati nga matatanda ay magugustuhan din ito. Then papartneran ng kape o kaya naman ay soft drinks. Nasa 15 pieces yata yung nagawa ko o yung nabilog ko nito. Then nagpainit na ako ng mantika at pinirito ko na nga ito isa-isa. Tandaan na dapat ay mahina lang yung apoy natin para hindi masunog. Kung marami kang budget ay pwede naman na iprito mo siya na naka-deep fry o yung nakalubog siya para mas madali siyang maluto at pantay yung pagkakaluto niya. Pero yung sa kagaya ko na nagtitipid lang o yung sakto lang yung mantika na meron ako ay okay na, maluluto din naman. Basta bali-baliktarin mo lang siya para mapantay din yung pagkakaluto niya. Then pagka naprito mo na nga itong lahat ay pwede mo muna iset aside muna saglit. Or pwede rin naman irekta mo na. Pero optional lang to ha. May natira kasi akong gatas na evap, then meron din akong powder milk. Gugulungin ko lang ito lahat dito isa-isa. Then pagkatapos nito ay pwede ko na tong ihain at pwede na rin kainin. Kung may powder sugar ka ay pwede mo ring i-coat sa kanya. Kung may chocolate ka ay pwede rin. Para kang nasa Dunkin Donut na nito pagka nagkataon. Ilabas na ang soft drinks at kape, then simulan na natin ang pagmimerienda. I-try nyo rin ang ganitong pagluluto o ganitong recipe, siguradong mapapatok at magugustuhan ng inyong mga bagets. Sa susunod ulit, salamat sa panonood!